Medyo masakit din pala sa loob na malalaman mo na yung partner mo noon ay sobrang effort sa mga ex niya. Pero sa'yo wala lang. Naiinggit ako every time na nakikita ko yung memories nila. Mag-beach, mag-bar, magpakasaya sa buhay, mag-hotel at magbagyo. Pero ikaw never mo man lang naranasan yun. Siguro ngayon kasi ay may edad na ang live-in partner ko at 45 na siya now. Hindi tulad noon na kabataan niya pa. Hindi ko naranasang dalhin sa magagandang lugar kasi nung time ko na ay walang work ang partner ko. Puro inom tapos lockdown pa. And then tinutulungan ko siyang mag-move on nun sa ex niya. But the problem is until now ay hindi pa siya nakaka-move on. Iniwan siya ng ex-girlfriend niya kasi nag-Taiwan. Lagi niya yung kinukumpara sa akin na buti pa si ganto, buti pa si ano, buti pa si ganyan, bla bla. Lagi akong naiyak sa kanya at sinasabi ko na sana hindi ko na lang pinilit yung sarili ko. Kapag sinasabi ko na makikipaghiwalay na lang ako sa kanya, na baka sakali magpasalamat pa siya sa akin. Sabi niya hindi na daw niya yun babalikan pa. Hindi ko alam kung ano yung totoo sa hindi. Ramdam ko naman na mahal niya yung anak namin. Kasi pangarap niyang magkaanak since 45 na siya. Palagi namin siyang pinapasyal sa SM lang at yung mga bitch ay hindi pa daw kaya ng budget or may iri-reason siya. Hindi rin ako may hawak ng sahod niya kundi siya. Ang gusto ko lang naman ay tapatan ng memories namin ang memories nila para mabura na yung lahat sa kanya at magsimula kami as a family. Pero ayaw niya at more on bahay SM lang yung gala namin. Pero kapag tinatanong ko siya kung mahal niya ako, hindi niya talaga ako masagot ng maayos. Like ang sagot lang sa'yo ayan ka na naman. Ramdam ko naman yun sa sarili ko na napilitan lang siya noon kasi nabuntis ako. Ni kahit anniversary or birthday ko, wala lang yun sa kanya. At kung hindi ko pa sasabihin na mag-picture naman tayo, wala kaming magiging picture. Ang hirap kapag nasa bahay ka lang, nag-iisip ng kung ano-ano. Ni kahit makipag-do or sex, ako lagi yung nagyaya sa kanya ever since. Kaya minsan hindi ko na talaga siniyayaya at okay lang yun sa kanya. Nasasaktan ako, lalo't hindi ko ma-open kahit kanino kasi ayoko namang makadagdag sa isipin ng mga magulang at kaibigan ko. Gusto ko ng buong pamilya kaya siguro andito ako nagkitiis para sa anak ko. At umaasa na somehow ay mamahalin niya ako at makakalimutan niya yung 10 years niyang ex. Ang balita ko pa sa girl sobra-sobra din yung pagsisisi kasi iniwan niya yung live-in partner ko. Actually, mountaineer talaga yung partner ko since 2009 pa. Napatigil lang ang partner ko kasi mas malaki ang kailangan financial na pera ng baby ko. Sa gata sa mga ospital kasi laging may sakit kaya medyo naglalaylo this year. Huwag niyo sana akong i-bash kasi ang sakit din sa dibdib na may dinadala ka. Gusto ko lang mag-open, siguro dala lang din to ng postpartum ko. Paano ba makaka-move on kung mismong tropa niya ipinapaalala yun? Plan kong makipaghiwalay kapag 3 years old na yung baby ko kasi ngayon ay hindi ko pa kaya financially. 10 years versus 4 years ay kaya ko pa ba? Please hide my identity na lang po, Mamilin. Please no bash. Letter sender, Anonymous. Sa edad ng partner mo na 45 and then gipit kayo financially kasi sa gatas, hospital bill kasi sakitin nga si baby. Tapos naiisip mo pa yung mag-selfie ka. Kahit ata ako na nasa sitwasyon ng partner mo, hindi ko mai enjoy kung bahiti ako. Kasi masiisipin ko yung problemang financial. Tapos ikaw pa kikipagkompetensya sa ex niya ang iniisip mo. Ayusin nyo munang mapaunlad ang buhay nyo at mag-isip kung paano kayo magiging stable financially. After nun, saka ka mag-question kung bakit stable na kayo, may budget na, tapos ganyan pa rin yung partner mo. May mga mas essential pa sa pinoproblema mo at huwag kang mag-focus sa insecurities mo. Mag-move on ka rin sa ex niya kasi parang ikaw yung may kailangan. At ito naman yung real talk advice ng Mamilin mo. In the first place, alam mo yung pinasok mo. Hindi pa fully healed nabuntis ka na. Aminado ka rin naman na ipinilit mo lang din yung sarili mo Pero ang pinakamasakit lang talaga na kahit na nakuha mo siya, kahit ikaw na yung kasama, ramdam mo sa sarili mong hindi ka sapat. Masakit pero ikaw mismo, itinakip mo sa butas ang sarili mo. Hindi ka pinilit, hindi ka pinuwersa, ikaw yung nagkusa. At ang masaklap ay aware ang lahat sa nangyari sa inyo. Kung ang solusyon may lumaya kasi hindi ka sapat, nasa sayo ang desisyon kasi mahirap manlimos ng pagmamahal habang buhay.